Asay, magandang hapon po sa atin lahat mga bro. May gagawin tayong TV na EZY na 43 inches na LED TV. Ang problema daw nito mga bro ay walang picture. So plug in natin para makita nyo. Yan. So yan, may standby power na yan mga bro. So power on natin sa remote. Dito yung remote, iniwan nyo. Ayan. Yan, nag-una yan mga bro. Kailan wala talaga tayo makita. Ay, may guhit yung nakita Sabay namatay So patay nga natin uli. May nakita akong gumuhit pa ganito mga bro diretso. Tapos biglang namatay. Power on natin uli. Focus lang natin dun sa ibabaw na yan. Yan, nagbukas na uli. Sana yun. Mayroon kaninang guhit Pero wala talaga. Para may gumuhit kanina. So, problema nito mga bro ay sa backlight. Malamang pundi ang backlight nito mga bro kasi wala kong liwanag pag kinatok. Kasi pag buhay ang backlight nito, pag kinatok natin, mayroon siyang liwanag. So, focus tayo sa backlight mga bro. Bubuksan na lang natin sa likod nito. Alamin natin kung backlight na nga ba or supply ng backlight ang may problema nito. 43 ito mga bro, 43 na inches na EZY ang kanyang brand. So buksan na lang natin para malaman natin talaga yung sagot sa katanungan kung bakit walang picture ito. So may napansin ako kanina biglang gumuhit tapos wala na. So bubuksan na lang natin para malaman natin. Update na lang ulit mamaya mga bro. So ipakita ko lang pala yung model number na itong gagawin natin na EZY na 43 inches. Ito pala yung model niya mga bro. EZY model number lead 43D306. Yan ang model number niya mga bro. LED TV pa lang ito mga bro. Hindi ito smart LED TV lang. So bubuksan natin mga bro. Update na lang ulit mamaya. So tuloy natin mga bro. Nabuksan na natin itong ating ginagawa na 43 inches na EZY na TV na LED TV. Pasensya na mga bro, yung background natin dahil si Papa Dudut. Medyo malakas yung tunog ng radyo ng ating katapat. So visual check tayo sa ating pinaka motherboard. May nakita tayong lumubo pero hindi naman to supply sa backlight. Yung dalawa lumubo mga bro. Ito ang mga supply sa backlight Pero try na rin natin palitan itong dalawang lumubo na ito. Titingnan natin kung iilaw ba yung backlight niya. Pero kadalasan kasi sa mga nagawa natin, pag dito banda, nako may tugtog. So update na lang ulit mamaya mga bro. Palitan ko lang yung lumubong dalawa. So tuloy natin mga bro. Napalitan na natin yung dalawang kapasitor na yan. Ito yun at saka ito. So try natin i-plug in mga bro. Titingnan natin kung gagana na ba siya. So yan. Power on muna natin sa remote. Malakas yung papadudot mga bro. Kaya background natin papadudot tuloy. Yan, nauna natin yan mga bro. So nakikita natin umilaw na yung backlight. Umilaw na yung backlight. Titingnan natin kung magkaroon na ba ng picture. Yan may lumaliwanag na mga bro. Nakita nyo yung liwanag niyan. Ibig sabihin ang backlight natin ay gumagana na. Yan kitang kita nyo yung liwanag sa butas. Tagalin natin ito para kitang kita mga bro. Yan kitang kita nyo yung liwanag yan mga bro. Maliwanag na. So ang backlight natin ay okay na. So silipin natin yung screen nito kung may picture na ba. So yun ang problema. Wala pa rin picture mga bro. Malakas na yung backlight natin pero wala pa rin picture. So check natin yung ating T-con board kung may voltahe ba. Yan, malakas na yung ating backlight. Ang problema ay wala tayong picture. Nasaan ba yung ating mahiwagang tester? Hindi ko lang yung tester mga bro. Saan ko ba nailagay yun? Ayun. Tama. Aray ko.
Check natin yung kung may supply tayo sa ating T-con board. Ground tayo. Ang lakas ng ating kaibigan mapatugtog ng papadudot. Testing natin. Titingnan natin kung present yung 12 volts nito. So normal yung 12 volts mga bro sa punta sa ating T-con board. So troubleshoot ko lang mga bro. Titingnan ko kung bakit walang picture. Update na lang ulit mamaya. So tuloy natin. Check natin mga bro kung may voltahe ba yung ating T-con board, kung kumpleto ba yung BGL, BGH, kung gumagana yung ating DC to DC IC mga bro. Gamitin natin itong nabili natin na sikanan na Sutic na tester. Tingnan natin kung matalino bumasa ito. So plug in natin. Titignan natin kung mahusay bumasa itong tester na ito. Nagbenta kasi sa atin mga bro na kapwa technician, kaya binili na natin, medyo mas mababa kaysa bago kaya kinuha na natin mga bro. Kaya subukan natin siya kung maganda yung buhay na mano niya. Yan, gumagana na yung backlight natin. So diretso tayo sa fuse. Lapit natin yung ating nasira na, mag-last ba yung stand. Yan. So diretso tayo sa fuse mga bro ng ating T-con board. So present yung 12 volts. Baka mukhang mahusay itong ating tester na itong Sutic na ito Present yung 12 volts. So diretso tayo sa BGH. Titingnan natin kung mayroon. Yan, ito yung BGH mga bro. Yun ang wala. 0.084. Walang voltahe. Sa BGL naman tayo. Yan yung BGL na nakasulat. So wala rin, 0.86, 0.086. So wala tayong BGH, BGL voltage. Kaya pala walang picture itong ating ginagawa na TV. Walang problema pala ang backlight nito. Akala ko backlight kasi pag kinatok natin wala. Pero wala palang problema ang backlight natin. Ang problema natin ay sa screen. Check natin yung ating, try natin maghang ng flex kung magkaroon na ba siya ng mag-function ba yung DC to DC IC nya. So patayin muna natin, tapos try tayong maghang. Hang natin yung isang flex. Titingnan natin kung magkaroon na ba yung BGH, BGL voltage nya. Yan, tinanggal muna natin yung isang flex mga bro. Titingnan natin kung buo to yung T-con board. Baka sirain na yung T-con board. Ang lakas talaga ng papadudot ng katapat natin So yan, power on natin uli. Pakilak ko So yan, power on na uli. Titingnan natin kung mayroon na ba siyang BGH, BGL. Ayan, umilaw na uli yung backlight nya. Trace natin kung mayroon ng BGH. Use tayo uli. Check lang natin, 12 volts present. BGH tayo. So wala pa rin. Wala pa rin BGL. So wala pa rin tayong BGL. So kabila naman ang bunutin natin. Kabila naman yung hang natin. Binunot ko muna mga bro. Share ko lang bago tayo magbunot ng mga flicks mga bro. So kailangan nakabunot muna yung ating saksakan para for safety lang. So tinanggalan naman natin itong pangalawang flex sa kaliwang side ay kanan na side natin. Sa right side natin, try natin i-on uli. Ay power on natin uli, plug in natin uli. Tapos power on tayo sa remote uli. Ayan. Nakahang na yung ating dalawang flex mga bro Nakahang na itong dalawa. Yun, umilaw na uli yung backlight. So trace natin ulit kung mayroon na ba siyang BGH, BGL. So dito unahin natin ulit sa BGH. Ayun, mayroon na siyang 28.10. So ang BGH voltage nito ay 28.10. Nung tinang na natin, so dito ang problema sa side na to, sa kanan yung ating screen. BGL naman tayo. So mayroon na rin tayong negative 4.9.
So normal na rin yung ating BGL. So ibig sabihin buhay yung ating take on board. Ang problema natin ay sa screen dito sa right side So try natin mag-block na lang mga bro. So titrace ko lang muna kung saan yung mga signal na dapat natin i-block. So update na lang ulit mamaya mga bro. Gamitan natin ng tip method kung obra. Tip method. Titingnan natin kung obra ba yung tip method natin dito. So update na lang ulit mamaya mga bro. Medyo hard trouble pala ito. Akala ko medyo madali. Medyo sabi kasi na may-ari backlight ang problema. Yung pala hindi. Walang problema yung backlight. Sa screen ang problema. So tuloy natin mga bro. So hinang muna natin yung nagluluko na side dito sa ating screen, yung flex na to mga bro. So try natin plug in. Silipin natin yung screen kung buo ba yung kalahati. Kasi pag hinang natin to dapat buo yung kalahati. So yan, power on natin. Tigas pa naman yung ano. Sana ba yung switch? Dito na tayo sa switch na lang niya. So yan, nag-una. Direkta natin yung switch kasi medyo matigas. Nagluluko rin yung remote. So yan. So hinang natin ito mga bro Tingnan natin yung pinaka-screen kung kalahati niya malinaw. Agoy. May guhit pala mga bro. Naku, parang may basa pala ng portion dyan sa ibabaw. Malamang pag nag-block tayo niyan, maaaring hindi na maalis tong guhit na ito. Parang nabasa tong portion na to mga bro. May guhit siya. So try na lang natin i-block yung signal kung may lalabas pa na picture. Yung kalahati, ganyan, wala rin siyang picture. So dapat yan, may kalahating pero yung ibang ganun nga yung ibang model ng TV. Pag hinang yung kabila, puti lang, tapos kabila madilim. So try na lang natin ihang tong portion na to mga ihang, ibablock natin. Titingnan natin kung makalabas ba yung picture dahil dito hindi na maalis to basta-basta mga bro sa screen na to. Parang nabasa or pero hindi naman sa basag, parang nabasa lang siya sa ilalim or malamang napiga yan, tumama siguro dito yan. So try na lang natin i-block. Titingnan natin kung magkaroon ba ng picture. May problema pala talaga yung screen niya. Ito lang, baka kakalang yung capacitor. So try natin i-block. Susubukan natin i-block. Titingnan natin kung makalabas pa ba yung picture niya. So patayin muna natin mga bro. So update na lang ulit mamaya mga bro. Try natin, ititrace ko lang yung signal na dapat i-block. Alamin natin, sana magka-picture pa rin. Kailan yung guhit na yun, parang mahirap na maalis yun mga bro kasi parang sa ilalim. So update na lang, try natin i-block mga bro. So tuloy natin mga bro. So nag-block tayo dito sa portion na to mga bro. Kasi ito yung CKB signals, tuturo ko lang. Ito yung mga dot na to mga bro. Ito yung CKB signals nya. Kaya dito tayo nag-block, ginamitan natin ng tip method. Try natin kung maglalabas pa rin yung picture kahit yung may guhit na yon. Bali sinagad na natin yung mga CKB signals mga bro, inubos na natin. So try natin plug in. Alamin natin kung magka-picture na ba siya. So yan, power on lang natin. Yun, nag-power on Silipin natin. So, ipailawin mo natin yung backlight. So yan, umilaw na yung backlight. So tingnan natin yung picture. Kung may picture na ba siya. Ayun. May picture na nga siya. Ang problema talaga yung guhit nandyan. Hindi na talaga maalis yan mga bro. Kasi dahil dito sa portion na yan, ano ko lang mga bro. Dahil dito na yan parang sunog na yan mga bro. Hindi na natin pwedeng maano yan. So paalam na lang natin sa may-ari na ganito yung TV talaga niya. Or dati na to, tatanungin natin, hindi natin natanong. Kasi pag mga ganyan mga bro, medyo matagal na yan ganyan. Matagal na, halata na siya. So ganyan mga bro, hindi na maalis talaga yan.
So try na lang natin, lagyan natin ng signal, alamin natin kung ano. Pero ito talaga to, sigurado ko hindi na maalis to mga bro. Pwede pa rin mapanuoran to, kaya lang yung guhit na yan, nandyan pa talaga yan. So i-fix na lang natin, tapos testing natin, kapitan natin ang DVD player mga bro. Dahil sunog na sunog to dito niya mga bro, wala nang paraan dito. Ang paraan lang nito para maalis to, papalitan ng screen, kaya lang medyo may kamahalan ito. So i-fix ko lang muna, kapitan natin ng DVD player, titingnan natin yung picture niya. Malaking sunog talaga niya mga bro. So tuloy natin mga bro, final testing na natin itong ating ginagawa na ECY na 43 inches. So plug in natin. Kabitan natin ng ating DVD player mga bro. Power lang natin. Tigasin itong remote na to Yan. Ayan mga bro, nakita natin ECY. Kaya lang may guhit pala talaga kasi tinawagan ko yung may-ari nito mga bro. Hinaan lang natin konti. Talagang ano pala yan mga bro, parang naihiano ng pusa. Bago daw tumigil yung nawala ang picture, nagkaguhit na raw yan, kaya nagkaganyan. Kaya sabi ko hindi na natin maalis yan. Okay na raw sa kanya yan mga bro, at least napapanuran man. Sumabad lang natin. Lakasan lang natin ng tugtog. Kasi may tugtog rin sa kabila, sa katapat natin na salon. So palakasan lang natin para hindi natin masagap yung gamila, para hindi tayo mapaso mga bro. Sumabad lang natin ng konti mga bro, mga 2 minuto man lang para sigurado. Sayang nga lang yung guhit hindi na talaga malalis, pero okay naman, napapanuuran naman. Malaki naman, kaya lang medyo may konting ano. Pero okay naman sa may-ari mga bro, wala naman problema daw. Kasi talagang nagkaguhit na raw yan bago nawala ang picture. Lakasin lang natin ang tugtog kasi medyo lumalakas yung tugtog ng kabila. Ating kaibigan na may salon. Pero at least kahit pa paano malinaw pa rin siya. So okay nito mga bro, maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating ina-upload na video. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong mga suporta, at magandang hapon po sa ating lahat. Bomba!